Mga kaganapan sa boxing, ang kahas di atrasan si Naoya Inoue, igaganti si Tapales. Ayon sa ating pambato, former long-time IBF Super Flyweight Champion Jerwin Ancahas na kung tatalunin niya si Takuma Inoue sa February 24 at mabigyan siya ng oportunidad na makaharap ang sikat na kapatid nito na si Naoya Inoue, ay hindi niya daw aatrasan ito. Gusto daw ng kahas na ipaghiganti ang mapait na sinapit ng kanyang ka-stablemate sa MP Promotions at kababayan niyang si Marlon Tapales sa kamay ng halimaw. Nakatakdang hamunin ni Jerwin Ancahas ngayong Sabado ang kasalukuyang WBA World Bantamweight Champion na si Takuma Inoue. Magaganap ang kanilang bakbakan sa Ryogoku, Kokigan, Tokyo, Japan. Tinalo ng nakakatandang kapatid ni Takuma na si Naoya Inoue, si WBA and IBF Super Bantamweight Champion Marlon Tapales ng Pilipinas noong December ng nakaraang taon, kung saan dahil dito nakuha ni Naoya Inoue ang makasaysayan na 2-division undisputed champion. Ayon kay Ancahas, na kasalukuyan ay walang world champion sa Pilipinas. Ang nag-iisang Pinoy na may hawak ng belt noon na si Marlon Tapales ay natalo at nakuhanan ng belt ni Naoya Inoue. Kaya gusto daw ni Jerwin Ancahas na makadala ng belt pag-uwi sa Pilipinas sa pagtalo nga niya dito sa kapatid ni Naoya na si Takuma Inoue. Nakatakda na ngang maganap ang bakbakan ng ating kababayan na si Jerwin Ancahas dito sa Japanese fighter kapatid ni Naoya Inoue na current WBA World Bantamweight Champion Takuma Inoue ngayong Sabado, February 24 sa Ryogoku, Kokigan, Tokyo, Japan. Nawalan nga tayo ng world champion sa Pilipinas nang natalo ang ating nag-iisang champion na si Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales noong December ng nakarang taon kontra Naoya Inoue. Kung saan dahil naman sa panalong ito na Naoya Inoue ay nakuha niya ang makasaysayan na 2-division undisputed champion. Kaya dahil wala ngayong champion sa Pilipinas ay gusto daw ni Ancahas na maiuwi ang belt sa Pilipinas sa pag-agaw niya kay Takuma Inoue. Handa na daw si Ancahas na ibigay ang kanyang best sa kanyang bakbakan kay Takuma. Inihayag din ng Ancahas ang kanyang kagustuhan na umakyat ng timbang pa sa Super Bantamweight Division at talunin ang kapatid ni Takuma na si Naoya Inoue. Sabi ng Ancahas na kung tatalunin niya si Takuma at magkaroon siya ng tsansa at oportunidad para kaharapin si Naoya ay susunggaban daw niya ito. Ayon naman sa Yahoo Japan na ang talentadong atleta daw na si Ancahas na dinepensa ng kanyang IBF World Super Flyweight title ng 9 na beses mula nang makuha niya ang titulong ito noong September 2016 ay may malaking ambisyon daw ito. Nasa perpektong kondisyon daw si Ancahas sa pag-akyat niya sa Bantamweight Division. Hindi nahirapan sa pagkuha ng timbang, hindi katulad nung nasa Super Flyweight Division siya. Sa kanyang paghahanda kay Takuma ay naka-sparring ni Jerwin Ancahas ang kanyang kababayan, dating world title challenger Vincent Acero Stralabio. Nakikita naman ng Yahoo Japan na handang-handa na nga itong si Jerwin Ancahas, bit-bit ang kanyang malawak na karanasan dito sa kanyang title match kontra Takuma Inoue. Si Takuma Inoue ay may record na 18 wins with 4 knockout at isa lang ang talo. At si Ancahas naman ay may 34 wins with 23 knockout, 3 talo at 2 draw. Samantala, dahil sa pagtatanggol kay Christian Araneta, Nonito Donaire at Sonny Edwards nagkasundo na maglaban sa 118 pounds. Courtesy ng boxing scene. Dahil sa sagutan ng ating alamat sa boxing na si Nonito Donaire at Briton, dating junior flyweight champion Sonny Edwards, nagresulta ito sa di inaasahang alok na maglaban sila. Nagsimula ito pagkatapos manalo ni si Venati Nonchinga ng mahusay na paggiganti na tagumpay kay Mexican fighter Adrian Curiel nang nagpost itong si Sonny Edwards sa kanyang Twitter ng Great Stoppage by Nonchinga. Nilagpasan ng bagyo at tinalabas ang kanyang pagkalalaki. Saka sinabihan ang kanyang maimpluwensya at sikat na promoter na si Eddie Hearn na gusto din daw ni Sonny Edwards na maging 2-division world champion. Pero ang problema, ang number 1 contender para sa IBF na titulo ni Nonchinga ay itong Pilipino na si Christian Araneta. Kung saan tinanong itong si Sonny Edwards
kung paanong gusto niya ulit lumaban sa world title fight habang natalo naman siya sa kanyang huling laban kay Jesse Rodriguez, kung saan pabirong sinagot ito na Edwards nang dahil meron akong IBF ring. Pero ang problema nga, hindi na siya ngayon ang may-ari ng IBF ring, kung saan nireplyan naman ito ng asawa at manager ni Nonito na si Rachel Donaire. Sabi ni Rachel Donaire, mawalang galang na Sunny Edwards, yung IBF ring mo, hindi ka bibigyan nun ng Lord of the Rings power o anumang power, na lalong uminit pa ang usapan, kung saan nakialam na rin si Nonito Donaire kung saan dinepensahan ang posisyon ng kanyang kababayan na si Araneta. Sabi na Nonito, wag mo nang ituloy ang binabalak mong pagsulot kay Araneta at wag mo nang patulan ang aking asawa dahil dinedepensahan lang nito ang isang kababayang boksingero na pinaghirapang pagtrabahuan na maging mandatory challenger para makalaban sa isang world title fight sa 108 pounds division. Si Araneta ay matyagang naghihirap at nagsasanay ng gusto, kaya sana wag siyang matabunan ng politika. Pagkatapos dumagdag pa rin ng post itong si Sunny Edwards at tinanong kung kailan daw ba magaganap ang Nonchinga versus Araneta at kung magkano naman ang kikitain nilang dalawa. At sabi pa ni Edwards na magbebenepisyo daw ang dalawang boksingerong nabanggit kapag pumayag muna sila na maglaban sila ni Nonchinga, at pagkatapos ang mananalo sa pagitan nila ni Nonchinga ay magdedepensa kontra Araneta, kung saan bumialta ulit si Nonito Donaire at sabi niya kung saan man yon o magkano ay sina Nonchinga at Araneta na lang ang bahala dun, at kung sakaling pinili na Araneta na mag-step aside, bayaran niya siya ng $4 million, at kung ano pa man ay kailangan konsultahin muna sa Araneta, respetuhin niyo sana ang procedure. Pagkatapos medyo nagpalamig muna si Donaire at sinabi na pinapanood din naman niya ang mga laban ni Sunny Edwards at wala daw alitan na nagaganap sa kanila. Pero biglang bumanat ulit si Donaire na hindi daw niya urungan si Sunny Edwards kung gugustuhin ni Sunny Edwards na alukin ang kanyang promoter na si Eddie Hearn na umakyat siya mula sa junior flyweight patungong bantamweight para lumaban ito sa kanya, at hihintayin daw ni Donaire ang kontrata, kung saan bukas naman si Edwards sa imbitasyon ni Donaire na ito. At sabi niya, kakalimutan ko lahat ng ambisyon ko na lumaban sa kanino man ngayon para sa tsansa na makarap ka sa ring, Donaire. Kaya kong umakyat sa 118 pounds bantamweight division para labanan ka. Itong 28 years old na si Edwards, may record na 20 wins, isa lang ang talo with 4 knockout, ay pinatigil sa round 9 ni Rodriguez noong December. Ito naman si Donaire, 41 years old, may record na 42 wins, may 8 talo at 28 knockout, ay hindi pa lumalaban mula September nung natalo siya sa desisyon sa kasalukuyang WBC Bantamweight Champion ngayon na si Alex Santiago. Mautak din talaga itong ating kababayan na si Nonito Donaire. Alam niyang malaking magbigay ang promoter ni Sunny Edwards na si Eddie Hearn na may-ari ng Matchroom Promotion, at malakas ang impluensya nito sa Saudi Arabia, kung saan marami na siyang napaganap na laban dun na napakalalaking mga laban. At dahil alamat itong si Nonito Donaire at mahilig sa mga sikat at alamat itong mga taga Saudi Arabia, ay pwedeng maglaban itong sina Nonito Donaire at Sunny Edwards sa Saudi Arabia.